Ang episode na yon ay sponsored ng War Thunder. Sa Paris Air Show, isang Soviet supersonic jet ang nagpakitang gilas sa harap ng libu-libong manonood. Sinusubukang higitan ang mga kalabang mula sa kanluran, itinodo ng piloto ang eroplano at pinaakit ito sa isang napakatarik na anggulo. Ilang segundo lang bumagal ang jet. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay ito at nagbuhos ng apoy at bakal sa tahimik na bayan sa Pransya. Sa una, tila isa itong malagim na pagkabigo. Ngunit ang sumunod na investigasyon ay naging mainit na pinagtalunan na nagbunyag ng masalimuot na ugnayan ng politika, internasyonal na tensyon at magkakabanggaang layunin na tuluyang nagbago sa supersonic flight. Sa huling araw ng Paris Air Show, nagtipon ang mundo sa Le Bourget Airport para saksihan ang tunggalian. Naroon ang Concorde, produkto ng alyansang British at Pranses. Sa kabila naman ay naroon ang Tu-144, ang ipinagmamalaki ng Unyong Sobyet. Tinawag itong mapanukso ng mga kritiko bilang Concordski dahil kahawig ito ng kalabang Western, ngunit determinado ang mga Sobyet na patunayan na hindi lang ito basta kopya, mas magaling ito. Mas malaki ang Tu-144 ginawa para magsakay ng hanggang 150 katao sa bilis na doble ng tunog. Ang 4 na makinang inangkop mula sa bomber ay nagbigay dito ng bilis at husay sa pag-akyat. Nauna ring napalipad ng mga Sobyet ang kanilang prototype ilang buwan bago ang Concorde. Malaking tagumpay ito sa propaganda, ngunit pinalakas ito ng isang lihim. Nagpadala ang USSR ng malaking spy network para nakawin ang disenyo ng Concorde. Ipinapakita ng mga declassified na dokumento ng CIA na libu-libong pahina ng technical na datos ang naipadala sa Moscow, kaya magkamukha ang dalawang eroplano. Ang pagkakaroon ng plano ay iba sa pagkakaroon ng teknolohiya. Dahil sa presyon ng Kremlin na maungusan ng kanluran, napilit ang mag-improvise ang mga ininyerong Soviet. Ang resulta ay isang minadaling makinang kahanga-hanga sa papel, ngunit hindi lubos na naunawaan ang mga limitasyon nito sa totoong mundo. Dahil sa nakataya ang pambansang dangal, naganda ang mga Soviet na ipakita ito sa pinakamalaking entablado ng aviation sa mundo. Nang hapong yon, tensyonado ang mga tao sa Paris Air Show. Nakakalipad na ang mga piloto ng Concorde at nagpakita ng kontroladong pagliko bago ang propesyonal na pag-akyat. Eksakto, ito sa inaasahan mo mula sa isang pampasaherong jet na handa na magserbisyo, pero para sa Soviet crew na nanonood mula sa lupa, hindi yon sapat. Desidido nang pumili ang mga airline kung anong eroplano ang bibilhin matapos ang palabas. At alam nila na kailangang magpakitang gilas ang Tu-144. Si Mikhail Kozlov ang komandante noon, isang alamat na test pilot at co-pilot sa unang lipad ng Tupolev. Kilala sa pagtutulap ng limitasyon ng mga eroplano, inisip ni Kozlov na kulang sa dating ang pagpapakita ng Concorde. Bago mag-take off, sinabi niya sa crew, ipakikita natin kung ano ang kaya ng eroplano na ito. Counting oras lang, kaya huwag talampasin. Ngayon, balik tayo sa Paris. Ang Tu-144 ay lumipad ng 3:25 ng hapon. Agad bumuelo si Kozlov mula simula. Imbes na maayos na umakyat, pinisagad niya ang 4 na makina sa maximum thrust, pinaakyat ang eroplano ng halos patayo at biglang lumiko pakaliwa. Ganito ang maniobrang inaasahan sa fighter jet, hindi sa komersyal na eroplano. Napakabilis ng eroplano kaya napapadikit ang crew sa upuan at namamangha ang mga nanonood habang dumaraan ito sa Paris. Pagkatapos umakyat, pinantay ni Kozlov ang eroplano at pumwesto para sa huling pasada para makita ng mga tao ang bilis ng jet. Simple lang ang plano niya. Mababang paglipad sa runway tapos matarik na pag-akyat hanggang 10,000 talampakan para ipakita ang technical na limitasyon ng jet. Delikadong manyobra ito na halos walang espasyo para magkamali. Makalipas ang ilang minuto, sumisid si Kozlov. Habang mabilis dumadaan ang eroplano sa runway, itinataas niya ang ilong para sa huling pag-akyat. Masyadong matari ang angat ng jet kaya nawawala na ito ng bilis. Sa sabungan, kumikislap ang warning lights habang nagmamadali ang crew tumugon at ilang segundo lang tumunog ang stall alarm. Dahil sa sobrang bagal, biglang bumagsak ang ilong ng eroplano at halos patayo itong bumulusok, nawalan ng daan-daang talampakan ng Tupolev agad. Desperadong sinusubukan ni Kozlov na bumawi ng bilis pero paubos na ang altitude niya. Napansin agad ng karamihan na may mali.
Ang kanilang hiyawan ay napalitan ng sigaw nang bumaba ang eroplano ng ilang daang talampakan mula sa lupa. Sa cockpit, kumikislap ang Ground Proximity Warning System. Hinila ni Kozlov at ng kanyang opisyal ang mga kontrol pabalik sa desperadong tangkang makabawi mula sa pagbagsak. Sobrang lakas ng stress, kaya naputol ang kaliwang pakpak ng jet sa puno nito. Nang mawala ng pakpak, hindi na nakontrol ang eroplano at marahas itong gumulong habang nagkakahiwa-hiwalay ang mga bahagi nito. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ang ipinagmamalaki ng Unyong Sobyet. Ang gasolina mula sa nabutas na mga tangke ay agad na nagliyab at 250,000 katao ang nanood sa takot habang ang nadilyab na mga piraso ng eroplano ay bumagsak sa bayan ng Gusenwil. Bumagsak ang pangunahing katawan ng eroplano na puno ng gasolina sa isang tirahang lugar. 15 bahay ang nasira sa banggaan at isang malaking bola ng apoy ang tumaas sa himpapawid. Agad pinatigil ng mga tagapag-ayos ang Paris Air Show. Unang beses na tumigil ang kaganapan dahil sa aksidente. Naiwan namang may pangmatagalang pilat ang mga tao ng Gusenville dahil sa kaguluhan. May mga batang nasugatan at wasak ang malapit na nursery school. Sa kabutihang palad, sarado ito noon at agad rumesponde ang emergency services sa mga guho sa umuusok na kalsada para sagipin ang mga naipit na biktima. 12-dosenang tao ang dinala sa mga ospital na may mga sugat mula sa bahagyang paso hanggang sa pagkawala ng mga bahagi ng katawan. Buwang mga kalye ang nawasak at mahigit 170 katao ang nawalan ng tirahan. Pagkatapos makontrol ang sunog, nakumpirma na patay ang lahat ng 6 na tripulante. Gayunpaman, unti-unti pa ring nalalaman ang bilang ng mga nasawi at agad napunta ang atensyon ng publiko sa sanhi ng aksidente. Naglunsad ang mga autoridad ng Pransya at Soviet na magkasanib na investigasyon sa mga sumunod na araw. Pero malayo ito sa pagiging magkaagapay. Labis na nag-alala ang mga Soviet sa pagprotekta ng kanilang lihim sa inhinyeriya. Nag-alala ang mga Pranses kung paano maapektuhan ng aksidente ang hinaharap ng supersonic na paglalakbay, lalo na ang Concorde. Agad naging problema ang tumitinding tensyon kaya tumanggi ang Soviet na pahintulutan ang buong rekonstruksyon ng labi ng eroplano dahil baka mabunyag ang kahinaan ng kanilang disenyo. Matapos ang buwang tensyonadong negosasyon, inilabas ng komisyon ang ulat noong Oktubre 1900 at 73 na nagsasabing hindi matukoy ang sanhi ng sakuna. Walang opisyal na natukoy na mechanical na depekto at wala ring sinisi. Kinuwestiyon ng mga kritiko ang kakulangan ng transparency at tinuring itong pabor sa parehong panig. Pinayagan ito ng depensahan ng Unyong Sobyet ang eroplano habang naiwasan ng Pransya ang krisis at pagsisiyasat sa Concorde. Pero para sa marami, hindi yon sapat dahil walang malinaw na paliwanag ilang mga teorya ang lumitaw mula noon. Ang pangunahing teorya ay may kaugnayan sa French Air Force. Maraming taon nang may chismis na isang French Mirage. 3 fighter jet ang lumilipad malapit at di umano'y kumukuha ng larawan ng kakaibang pakpak ng Tu-100 at 44. May naniniwala na nakita ni Kozlov ang Mirage at agad umiwas para hindi mabangga. Dahil sa bilis at baba ng lipad, pwedeng nagdulot ng labis na stress sa estruktura ang matalim na liko at nasira ang pakpak. Inamin ng mga opisyal ng Pransya na may Mirage sa lugar pero itinanggi nilang ito ay lumapit ng sapat para makialam. May teorya rin na sa cockpit, isang crew ang nagbi-video ng biyahe gamit handheld camera para sa mga inhinyerong Soviet. Ayon sa ulat, maaring nabitawan ang kamera sa pag-akyat na may matinding G-force na nagbara sa mga kontrol sa paglipad at pumigil sa mga piloto na maiangat ang eroplano mula sa huling pagsisid. Ang ikatlong teorya ay nakatuon sa performance ng eroplano habang ginagawa ang maneuver. Ilang mga piloto at eksperto sa aviation ang nagsabi na ang Tu-144 ay hindi talaga dinisenyo para sa ganitong matitinding maneuver. Ang delta wing na disenyo ay umaasa sa bilis para makalika ng lift, kaya humihina ito kapag bumababa ang bilis nito habang umaakyat. Kahit anong pagsubok na makabawi ay kailangan ng mas mahabang oras at taas kaysa sa kaya ng crew. Sinabi ito ng isang pioneer sa aerobatics. Sobrang tinaas niya ang ilong ng eroplano na di ko akalaing makakabawi pa siya. Ano man ang naging sanhi ng aksidente, ang interes ng kanluran sa jet na Soviet ay naglaho magdamag. Minsang ginamit ang Tu-144 bilang pampasaherong eroplano, ngunit ito ay nagdulot ng malakas na ingay. Matindi ang panginginig na nagdulot ng pagkahilo sa mga pasahero bukod pa sa paulit-ulit na problema sa pagiging maaasahan.
Ang huling dagok ay dumating noong 1978 nang muling bumagsak ang isa pang Tu-100 at 44 sa isang test flight na ikinasawi ng 2 pang piloto. At ito ay inalis na sa serbisyo noong 1983. 8 ang namatay sa lupa sa Paris Air Show, kabilang ang 3 bata na naglalaro sa isang hardin. 60 sugatan, karamihan ay may mga pasong may panghabang buhay na epekto. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe para mapanood pa ang iba naming videos.